Sige po. Director, may sinabi kayo sa DZMM kanina na ibabalik din yung tiwala ng mga tao sa gobyerno. Ano po yung particular na gagawin nyo? Well, hindi. Alam naman natin because of the issue ng corruption, medyo bumaba yung trust ng mga tao. So, siguro we'll just perform what is the mandate of NBI. We are the primary leading agency investigation at yung sa mga issue ng corruption, kasama yan sa mandato ng NBI. So, gawin natin yun dito, itatrabahuin natin. And by doing that, yun na binanggit ko, ilalapit yung NBI sa tao. So siguro, in doing so, doon babalik yung tiwala at confidence ng tao sa Sir, sorry. Sorry, dagdag lang. Inaasahan po bang mas dadami ang makukulong ngayon? In-expect? Well, lahat ng may kasalanan dapat ikulong. Yes. Ikulong natin lahat siya. Flood control. Hindi lang flood control at saka yung mga nawawala ng mga malalaking issue, di malalaking personalities, hanapin natin ang pagtulong-tulungan. Kailangan namin tulong nyo. Kayo yung mas maraming tao sa ground, yung mga media. So, dapat kayo natin. Sir, sorry to ask you this. No? Sabi ni Harry Roque, gantimpala daw itong possession ninyo sa NBI doon sa final nyo sa kanya na disbarment case. Napakahirap ng trabaho sa NBI, parang hindi yata gantimpala. But anyway, everyone is entitled to their opinion, and nire-respeto ko yan. Kaibigan ko si former Secretary Harry Roque, magkasama kami dati sa kabinete. Yung aking ipinay na kaso, nasa Supreme Court yan. So, let it be resolved in the Supreme Court at hindi naman siguro ako dapat usugahan dun sa mga bagay na ganyan, kundi kung ano yung magiging performance ko bilang director ng NBI. At pwede rin balikan yung aking mga ahensyang pinamunuan, kung paano ko pinamunuan at inayos yung ahensya. Sir, may mga mamanahin po kayong high-profile cases like Zaldico, Atong Ang. Ano po ang trust ng inyong administration? Sabi ko nga, dapat managot yung mga kailangan managot at kung wala naman silang kasalanan, dapat wag din naman silang ma-prosecute. Alam naman natin ngayon yung social media, wala pang kasalanan na kukonvict na sa social media. So just to be fair, parehas ng panawagan dati ni Director Wang, sumuko sila dapat at harapin yung batas na kanilang kinasasakdalan. Pero kung hindi sila susuko at merong prosesong ibinigay ang korte, we will use the full force of the National Bureau of Investigation to go after them and to get them para managot sila. Sir, tingin nyo, sir, anong tingin nyo quality nyo na nagustuhan ni Presidente? Well, sinabi ni spoke sa Yusek Claire Castro na may tiwala sa atin. Siguro nung makita naman yung track record natin, kanina binabanggit ko nga, nakatrabaho at nakasama ko na si Director Lito Magno. Siya isa sa magpapatotoo kung gaano karami at dilinis namin ng airport noong panahon na yan. Kahit balikan natin, nung ako'y nasa Transco, aking ipinaglaban yung mandate ng Transco at pag-aari ng gobyerno, against all odds, kalaban natin malalaking mga kumpanya at oligarko na lumabas naman ngayon yung totoo. Siguro, pag binigyan tayo ng trabaho at mandato, gagawin natin ang buong buo. Director, meron po bang specific pong utos si Presidente na pinapaprioritize po sa inyong trabaho? Well, malinaw ang instruction ng Pangulo na dapat yung mga krimen ay pananugutin. At alam naman natin ang number one na campaign ngayon ng ating Presidente is against corruption. Andito ngayon sa NBI na yung maraming issue. Haharapin natin yan. At sabi niya, kailangan yung interest lagi ng bansa yung ating itusulong at hindi personal na interest. Sir, sabi niyo sa 2x2 nag-apply kayo bilang NBI Director. Bakit, sir, sa NBI? Well, alam nyo, matagal na rin naman kasi kung may mga aplikasyon sa iba-ibang pwesto sapagkat ako government worker talaga eh. Siguro, sabi ko nga, nag-align lang siguro yung stars na tumapat. Dito tayo tinawag. At sa totoo, siyempre, alam ko, I will fill a big shoes to fill up kasi ang ganda nung ginagawa ni Director Magno. Kaya sabi ko, kailangan ko yung tulong niya. Sabi niya sa akin kanina, hindi ko pa naalis yung mga gamit ko. Sabi ko, gusto mo, dito ka na rin mag-opisina, magkatabi na tayo. So, marami tayong gagawin. Siguro yung nagustuhan sa atin, yung track record natin. At yung issue na dati ako'y siguro let's address the big elephant in the room. Malagay ko, may gusto magtanong. Dati kung nasa kabila, ngayon nandito. Sana wala tayong linyang ganon kasi ang mga nanunungkulan tayo base sa mandato ng yung ahensya, hindi dahil sa mga personalidad na naglagay sa iyo. At yun din naman ang sabi ng Pangulo na wala tayong sasantuhin. Lahat ng dapat managot, dapat ay managot. So in terms of yung mga nag-iimpluwensya, ano po yung babala ninyo sa mga ganyan? Well, narinig ko na nga, maraming gumagamit na kagad ng pangalan ko.
Iwasan po natin yan sapagkat I will be very, very strict po sa ganyan. Pag sabi ko nga, balikan nyo yung aking mga pinuntahang ahensya, hindi ko po pinayagan yan. Hindi po tayo nadadala sa ganyan. Ako po, dumating dito, halos walang dalang tao. 3 lang yung tao kong nadalin dahil para lang sa aking mga personal at professional na needs. Naniniwala ako sa ahensyang aking nanatingan, naniniwala ako sa mga tao. Pero pagka meron pong mali at may masamang mga gawa, hindi ko po ito palalagpasin. Sabi ko, wag po kayo matakot sa akin, ako'y kaibigan ninyo. Pero kung gagawa ng masama, doon po tayo mag-iiwa-iwalay. So wala pong politika sa panunungkulan? Hindi po political hindi po political na ahensya. Kung politika po hanap natin, siguro po I'm being recruited also to be the secgen ng ilang mga political parties, hindi ko po tinanggap. Kung gusto ko po ng politika, I will go for a position of politika. Ang hindi ko nakwento kanina, sa totoo, dream job ko yung law enforcement Dahil nung bata ako, gusto ko sana mag-PMA, kaya lang, when I about to enter the academy, I was injured. Hindi ako nakapag-exam na dahil na-injured ako sa basketball. Noong ako'y pumasa ng bar exam, 1997, 2 weeks after ko mag-sign ng attorney, pumunta ako sa NBI, nag-a-apply sana ako. Pero hindi siguro yung panahon, baka itong 2026 yung panahon para sa akin na ako'y tawagin sa manungkulan para sa ahensya. Sir, bakit ka nagbitiw sa PDP laban? Well, doon naman yung reason noon. Una na doon, yung wife ko is a congresswoman from the first district of Laguna, San Pedro. Pero yung una na doon is, tawag dito, sumali siya ng lakas. So, para sa akin, hindi maganda sa panlasa pa na yung asawa ko nasa partido ng lakas. Tapos ako naman nandun sa isang partido. Hindi po tayo ganun So, kaya ako nagbitaw. Pangalawa, there are policies already na hindi na-align dun sa principal na paniniwala ko. Kaya po ako yung umalis na sa partido ng PDP laban. Pero when I was there, I served them well. Katunayan, nag-away pa ang Coco Pimentel wing tsaka yung wing ni Presidente Duterte na ako yung instrumental na napunta sa partido ni. Kaya may PDP laban ngayon na may hawak kaya ang grupo nila dating Pangulong Duterte. Sir, ano yung guarantee sa mga kababayan natin kung may tatamaan ng mga Duterte alay sa flood control investigation ng NBI? Kaya po nung ako'y nag-apply doon ng ombudsman, sabi ko, kung saan ako dadali ng ebidensya, ay doon po natin dadalhin yan. So kung mayroong mga mananagot na aking mga kaibigan, mga kapartido at kaalyado, dapat po natin papanagutin. Alam naman po nila yan. Yung aming po pagkakaibigan ay natatapos pagka po yung panawagan sa panunungkulan sa bayan ay nandoon. Kilala po nila ako. Alam po nila yan. Sir, you're assuring na walang magiging sacred cow po? Wala po. Wala pong ganun. Ang sacred lang po dito ay ang Panginoon Diyos natin. Yun lang po yung ating titingnan dito. At malinaw po ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat lahat na mananagot ay mananagot. Sir, overall, anong nararamdaman nyo ngayon? Ngayon po, sa totoo, parang iniisip-isip ko na parang pupuyat ako palagi at maraming gagawin. I'm challenged at the same time, siguro mixed emotion dahil marami talaga dapat na gawin. Sana ay kahit pa paano may makontribute ako. Sabi ko nga bago ko umalis. Hindi natin siguro kung hanggang kailan tayo rito, bukas makalawa, baka mamaya wala ka na. So, kung ano yung pwede mo magawa sa araw na yan, siguro gawin mo. Sir, generally, you are perceived to be an outsider. Baka meron po kayong mensahe sa mga ahente, mga empleyado ng NBI, kung meron man. Go ahead, sir. Well, naririnig ko na yan na dapat inside. Totoo naman na siyempre kung insider may institutional na memory na ano yung mga gagawin. Katulad niya, kaya yung 4 months ni Director Lito Magno, maganda kasi siyempre kabisado niya na. Pero mabilis naman tayong matuto at marunong tayong makisama at makipagtrabaho kahit kanino. So mensahe ko lang, kagaya ng sinabi ko kanina, tulungan niyo ako pagtulungan natin dahil hindi naman tungkol sa akin to Hindi naman yung success ko yung importante rito as a person, but the success of the agency that will also redound sa ating pong national government at sa ating mga kapwa Pilipino. So sa mga taga-ahensya, huwag po kayong mag-alala. Wala po kayong mag-alala. Ang pakiusap ko po, mag-perform kayo in the next 2 weeks, 3 weeks. At pag nag-perform kayo na maganda, you will be rewarded. Sigurado po yan. Sinisiguro ko po sa iyo. Thank you, Pero kung Director. magulo Sir, po kayo, I will go after you and use the full force of the law para po pananagutin po kayo.